Kini ang balita sa imong inahan sa para sa Nobyembre 5, 2025. Ang Bagyong Tino ay nagdulot ng mapaminsalang pagbaha, mahigit 50 pagkamatay, at malawakang paglikas sa buong Visayas at Mindanao na nag-udyok sa mga estado ng kalamidad at agarang operasyon ng tulong. Ang bagyo ay tumama sa maraming lugar, nakakagambala sa infrastruktura at nagdulot ng mga pambansang suspensyon ng klase at mga alerto sa kalusugan para sa emerhensya. Ang mga pambansa at lokal na pamahalaan ay nagtitipon ng mga mapagkukunan para sa pagsagip, pagsisilungan at pagbangon habang hinihimok ang publiko na makinig sa mga babala ng panahon. Gisugdan na sa Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon ni ini sa giingong korupsyon ug mga anomalya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Diin gilauman na usa ka importanteng saksi ang muhatag og importanteng ebidensya aron tapuson ang investigasyon. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson mobalik isip chairman sa committee na nagsusi sa mga inisyatibo sa pagkontrol sa baha na sobra kamahal, ubos sa kalidad ug mga ghost flood control nga naglambigit og minilyon ka pesos. Ang investigasyon nagtumong sa pagbanubag sa mga responsable sa mga pagkalangan og sayop na pagdumala sa proyekto ug mahimong mulapad pa sa ubang mga proyekto sa infrastruktura sa gobyerno. Hiniling ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na imbestigahan ang dating pinuno ng mga gawaing pampubliko na si Manuel Bonoan at dalawang undersecretary kaugnay ng isang 72.3 milyong ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Inilalahad ng pansamantalang ulat ng ICI ang matinding kapabayaan at posibleng pandarayan ng mga opisyal ng DPWH na nagre-rekomenda ng mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga sangkot, kabilang ang mga opisyal ng gobyerno at ang kontratista. Binigyang diin ng komisyon na maaaring mas maraming referral at kaso ang susunod at ang layunin nito ay ang transparency at proteksyon ng mga pampublikong pondo. Gibutiyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla manasubay na sa mga investigador ang agianan sa kwarta nga misangpot kang Senador Cheese Escudero sa nagpadayon na investigasyon sa flood control scam. Gipahayag ni Remulla na adunan ay narration sa mga kamatuoran ug pinansyal nga koneksyon na nagpunting kang Escudero, samtang gipangita pa ang dugang nga ebidensya. Giimon usab niya na ang kanhi Speaker Martin Romualdez ug ang miresigna nga ako Bicol Rep. Zaldico mahimong manubag sa ilang mga papel sa giingong laraw nga nagtumbok sa pagpabaya ug kadaot sa makinarya sa gobyerno ug sa publiko. Iminumungkahi ng mga mambabatas ng Camarines Sur ang paglikha ng isang pambansang ahensya sa cybersecurity upang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga cyber attack. Binabanggit ang tumataas na mga banta at mga kamakailang babala mula sa kagawaran ng teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. I-standardisa ng ahensya ang pangtukoy ng mga banta, pagtugon sa mga insidente at ang proteksyon ng mga kritikal na infrastruktura. Pati na rin ang pagtatatad ng isang pambansang Computer Emergency Response Team. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga pagsisikap ng lehislatura upang palakasin ang proteksyon ng data, seguridad ng sistema at kaligtasan ng gumagamit sa buong bansa. Yan ang balitang ina mo para sa Nobyembre 5, 2025. Follow us to get your daily news update.